tatlong patak ng luha. Si Ruth, 16 na taong gulang na nakatira sa Binyan, Laguna, ay isang dalaga na punong-puno ng kaalaman, lalo't higit pagdating sa buhay at pamilya. Marami sa kanya ay nagigiliw at humahanga dahil sa kanyang mayamang kaalaman kahit sa murang edad pa lamang niya. Ngunit isang araw, isang pangyayari ang sumubok sa kanyang katatagan sa buhay. Ang kanyang ina ay nahablutan ng bag sa bayan na naglalaman ng 12,000 piso na benta mula sa kanyang paninda. Hindi niya malaman ang kanyang gagawin at uunahin dahil may 4 siyang kapatid na dapat asikasuhin at alagaan. Ang kanyang ama naman ay nagkaroon ng malubhang karamdaman na kinakailangan ng pangmatagalang gamutan. Dagdag pa ang mga aralin na dapat niyang matapos at maipasa, gayon din ang sa kanyang mga kapatid. Dahil siya ang panganay sa kanilang magkakapatid, batid niya na kailangan niyang tumulong para sa kabuhayan nila upang makalikom ng salapi para sa gamutan ng kanyang ama. Dahil hindi sapat ang kinikita ng kanyang ina para sa lahat ng gastusin. At upang makatulong sa pamilya, nagpasya siyang mag-sideline bilang pahera sa gabi at katuwang siya ng ina sa umaga. Naging isang routine ang kanyang buhay. Napayakap at napaluha siya sa kanyang ina sa unang pagkakataon dahil sa hirap na kanyang nararanasan. Ngunit ang kanyang ina ay hindi nawala ng loob, bagkus ay nagwika pa, "Anak, mahirap man ang sitwasyon natin ngayon. Ngunit kahit kailan, hindi tayo pababayaan ng Diyos." At gumanti siya ng yakap sa ina ng pagkahigpit-higpit. Habang lumilipas ang mga araw, pahina ng pahina ang kanilang ama at lalong hindi na kinakaya ng kanilang gastusin sa araw-araw ang gamutan nito. Dumating pa sa punto na itutulog na lang ang pagkalam ng sikmura para sa gamutan na hindi dapat malampasan. Hindi kalaunay, binawian ng buhay ang kanilang ama. Sa muling pagpatak ng mga butil ng kanyang luha, ay biglang bumalik sa kanyang gunita ang paalala ng ama sa kanya. "Ruth, ikaw ay magpakatatag. Sa panahong ako ay mawala, ikaw ang titingin sa iyong ina at mga kapatid. Huwag mong kalilimutan ang bawat ngiti sa iyong labi na dapat ay hindi mapapawi. Ito ay magsisilbing lakas at tatag ninyo sa panibagong bukas." At nalagutan na nga ng hininga ang kanyang ama. Patuloy ang buhay pakikibaka at pagbangon. Isang araw, habang si Ruth ay nasa kanilang tahanan at tinatapos ang mga gawaing bahay at pang-akademya, siya ay napahinto, huminga ng malalim at nanalangin. "O Diyos na mahabagin, ganang akin ay hindi ko kakayanin ang mga pagsubok na sa amin ay dumarating. Muli at sa huling paglaglag ng aking luha, buong pusong pasasalamat at tiwala ang aking alay sa iyo. Mangyari po ang kalooban ninyo." At piping dalangin niya kaalinsabay ng mga higbi. Tinugon ang kanyang panalangin sa wakas. May isang mabuting loob na sa kanila ay tumulong.
Sasagutin nito ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo at gayon din ang mga gastusin sa bahay at para sa kanilang pamilya. Ang mga patak ng kanyang luha ay hindi nasayang, bagkus nagbigay ng panibagong saysay sa kanilang buhay.